Boss, 2 mangkok ng pansit po. 2 pansit. 30 pesos. Isa muna. Si Aoyu, hindi gutom si Mama. Ikaw na muna ang kumain. Boss, 2 po talaga ang order namin. Ilan ba talaga ang order nyo? Kung wala kayong pera, pumalis na kayo. 2 pansit po. Dagdagan ng itlog at karne. Mama, wag kang mag-alala. May darating na magdadala ng pera para sa ating 2. Ang liliit nyo pa puro, na kayo kasinungalingan. Sige. Hindi welcome ang mahihirap dito. Yun ang magdadala ng pera, darating na siya. Sa wakas nahanap ko rin kayo. Boss Jin, anong ginagawa niyo dito? Ito si Chen, special assistant ng Marriott Group. Pumunta siya dito dahil gusto niya kayong kausapin tungkol sa lupa sa Shuanglong Bay. MS, Q, didiretsohin ko na po. Dumating ako ngayon para bilhin ang lupa sa Shuanglong Bay. $10 milyon na cash. Kumusta? Tingin nyo? 10 milyon. Pwede na yun. Hindi sapat. Ayon sa nalalaman ko, gagawing tourism resort ng Marriott Group ang lupa, 5 beses ang taas ng lupa pagkatapos. At kada taon, kikita kayo ng 10 milyon dito. Bata, paano mong nalaman? Ang plano ng Marriott Group natin? Alam ko rin na kapag hindi nyo binili agad ang Shuanglong Bay, may iba nang pupunta para bilhin ito. Sasayangin nyo lang ang plano ng Marriott Group. Kapag nakuha ng iba ang lupa, lugi talaga ang Marriott. Magkano ba gusto mo? Dahil ikaw ay tao ni Chin, 20 milyon lang ang gusto ko plus 10% ng kita habang tumatakbo ang negosyo. At isa pa, Ano pa? isang imbitasyon para bukas sa pagtitipon ng mamahaling bato. Ayos. Deal. Bata, magaling ang mata mo. Pag may ganito ulit, sabihan mo ako ha. Walang problema. Ha. Palem. Si Aoyu, paano mo nalaman? Ikaw nga ba talaga ay bumalik sa panibagong buhay? Tama, bumalik ako para baguhin ang kapalaran ni Mama. Ibig sabihin, noong nawala ako dati. Ganoon ba kahirap ang pinagdaanan mo? Ang daming pera niyan. Mama, bukas pumunta tayo sa pagtitipon ng mamahaling bato para mas marami pa tayong kitain. Bitawan mo ako. Si Aoyu, sigurado ka bang marunong ka ng tumaya sa mamahaling bato? Magtiwala ka na lang sa akin, siguradong kikita tayo. Pero hindi ko alam kung dito ba magkakasalubong si Mama at ang childhood friend niyang si Chin. Noong nakaraan, nang mawala si Mama, nalungkot si Chin at hindi na bumangon. Ngayon, gagawin kong magkatuluyan sila. Mama, pasok na tayo. CJ, Kayong dalawa, parang mga pusakal na walang tirahan. Gusto nyo pa talagang pumasok at mag-host ng event. Lolo Kiyo, pinalayas ka na ng pamilya Joe, di ba? Wala ka na bang pambili ng pagkain? Nakakita ka lang ng maraming tao sa host ng event. Ibalik mo na ang imbitasyon sa akin. Itong patimpalak sa pagbato ng Jade, ay nilikha ng pinakamalakas sa Haicheng, ang grupo ng One Hao. Kahit ako, mahal ko nakuha ang imbitasyon ko. Saan nyo nakuha yung imbitasyon na yan? pakialam mo ba? Ibalik mo na. Mahal, tingin ko peke lang yung imbitasyon nila. Punitin mo na agad yan. Para hindi makapasok yung mga yan at kung ano-anong gawin pa. Tama, paano kung inis si Emerkin sa kanila? At matigil ang partnership ko kay Emerkin? Pwedeng tapos na ako. Kami pang mga batang tulad namin. Tapusin. Gusto niyong pumasok? Walang pag-asa. Walang hiya ka. Lumayo ka nga dyan.
Napakadahilan na parang papel, manipis na manipis. Grabe, ang swerte naman. Talagang dito pa namin na-meet si Tito Kin. Ikaw. Nagkakamali ka ng tao. Ma, ayos ka lang ba? Nahuli pa rin ba ako ng uwi? Ang laki na pala ng anak niya. Ay, Emerkian. Emerkian. Ay, yang dalawa, puro palamunin lang yan. Huwag niyo pong hayaang masira ang magandang mood niyo. Hindi kami mga palamunin. Andito kami para sumali sa board meeting. May pakialam ka ba kung magsalita ako? Umalis ka sa tabi. At sino ka naman? Ay, Emerkian, ako si Zeuyu ng pamilya Zeu. Pakiusap, bigyan mo po sana ako ng isang chance makipag-collaborate. Ibubuhos ko po lahat ng meron ako. Tataya po talaga ako para dyan. Gusto niyong pumasok? Tito Chin, gusto naming pumasok. Sa Patimpalak, pinunit nila yung imbitasyon namin. Ikaw ba ang pamunit ng imbitasyon galing sa pamilya Chin? Tao. Bantayan niyo sila. Ibalik niyo ang imbitasyon isa-isa, dapat buo ulit. Walang kwenta. Grabe ka talaga. Silang dalawa, ako na ang magpapasok. Salamat po, Tito. Mga pare ko, Napahamak ko si Mr. Chin. Sisiguraduhin ko, kakain kayo ng sarap. hindi nyo nakakayanin ang resulta. May asawa na siya. May sobrang cute pang anak na babae. Siguro matagal na niya akong kinalimutan. Mas mabuting huwag ko na siyang gambling. Ying Ying. Hintayin mo ako. Babalik ako pagkatapos ng 3 taon. Sa hasyenda kung saan punong-puno ng tulips para pakasalan ka. Kaya kailangan bumalik ka agad ha. Baka maging matandang alin na ako. Sir, kailangan na po nating sumakay ng eroplano. Luming. 5 taon na ang lumipas. Nakalimutan mo na ba talaga ako? Sige, sana maging masaya ka. Siguro may pamilya na siya ngayon, no? Si Mama Chinsitong kanina ka pa tinitingnan. Crush ka ba niya? Ilve, Xiaoyu, huwag kang magsalita ng ganyan, baka pagtawanan tayo ng iba. Ano nga ulit ang pinakamahalaga nating misyon ngayon? Tama. Ay, kayong dalawa, mga asong gala na pinalayas sa bahay. Gusto nyo pang pumunta rito para mambingwit ng biyaya. Nakakatawa ka talaga. Mas okay na yan kesa maging kabit ng may asawa. Walang hiya, makapal ang mukha, naglalakad na lang sa kalye na parang walang nangyari. Sinong tinatawag mong kabit? Sino? Yuinying, hiwalay na tayo. Ako at si Shanshan, legal na ang relasyon namin ngayon. Hihiwalay na talaga kayo. Uy. Kin President, hindi pa kayo na-explainan kanina. Ito yung ex-wife kong hindi na maipagmamalaki. Kasi pinalayas ko siya sa bahay, kaya medyo nasiraan ng bait yan. Sumama pa sa akin itong palpak niyang anak para manggulo dito. Itataboy ko sila agad ngayon. Siguradong hindi kayo maistorbo niyan, haha. Tumigil ka nga dyan sa pagbaliktad ng kwento. At sino ka para palayasin kami rito? Kayong dalawa, puro malas kayo sa buhay ko. Paulit-ulit niyo akong tinatraidor. Sakto, ngayon ko kayo lulutasin. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na sakyan siya dito. Dito to, chairman ng One How Group. Sinong may lakas ng loob manggulo rito? Hindi si President Kin. Ako to, isang iniwan at binaliwalang asawa. Ayoko na ulitin pa ang sinabi ko. Salamat.
Walang anuman. Tito, pwede ba kitang gawing totoong tatay? Xiao Yu, Honey, mamaya kay Presidente Chin, dapat magpakitang gilas ka. Kailangan malaman ni Presidente Chin ang kakayahan mo. Relax ka lang. Mamaya, siguradong magugulat si Presidente Qin sa galing ko sa pagtaya sa bato. Habang dumating na ang oras na yon, tayo na ang may hawak ng milyon-milyong order, parang ang dali na lang abutin. Mga kagalang-galang na bisita, salamat sa paghihintay. Ang pinakahihintay na Chin Group Jadestone event, opisyal na pong nagsimula. Itong batch ng mga bato, galing lahat sa mina ng Jade sa Myanmar. Maganda ang balat, pati kulay, puro pang maharlika. Simula ng bidding, 1,000,000 piso agad. Grabe, iba ang Chin family. Matindi maglabas ng pera. Tingnan mo yung kalidad ng mga bato, puro magaganda. Oo nga, ang gaganda ng bato na to, sigurado akong mamahalin. Mama, huwag kang maniwala. Kahit isa dyan, wala namang mahalaga. Ikaw talaga, puro malas ka. Ano na namang kalokohan ang sinasabi mo? Hyunying, turuan mo iyang anak mong iyan. Huwag mong hayaang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw talaga. Hoy, bata, paano mo naman nalaman na walang kwenta yung mga bato sa taas? Ihi, si mama ang nagsabi sa akin. Gaya ng sinabi ko dati, mama. masadong purong kulay ng batch na to. Saka may mga hiwa o crack sa ibabaw. Ibig sabihin, pinainitan at dininan lang ang kulay niyan. Anong pinagsasabi mo? Parang sa tingin ko. Kaya siguradong may mabubunot na high quality jade dyan. Mukha lang maganda ang mga bato dito. Pero kung susuriin mo ng mabuti, makikita mong puro gawa ng tao ang mga marka. Kahit may swerte kang makakuha ng jade, wala rin ka siya para maging sentro ng singsing. Di ko akalaing ilang taon lang din nagkita. Marunong na pala siya sa Jade. Hindi na siya yung tangatanggang dalaga noon. Hyunin, tigilan mo nga ang pagpapa-impress. Isa ka lang namang pinalayas kong asawa. Kahit basag na boat, feeling mo treasure na. Nagkukunwari kang expert dito. Ipapakita ko sa'yo ngayon kung ano ang totoong galing. O dahil kumpiyansa kang magaling ka, bilhin mo yang isa at buksan mo. Ano naman kung binili ko? Host? Yung nasa gitna, akin na yon. 5 milyon ang bid ko. Si Joyu talaga, todo effort para magpasikat kay Presidente Chin. Joyu, sa industriya, sikat sa talas ng mata. Pag pinili niya, siguradong tama. Host, umpisa na natin. Okay, game. Ice Jade nga, totoong nakakuha ng Ice Jade. Galing talaga ni President Joe sa mga bato. O paano, nakita niyo naman. Ganyan ang tunay na lakas. Kaya mo bang buksan ulit? Anong hindi ko kaya? Host, buksan ulit ng isang beses. Sige, dahil ang kumpiyansa ni President Joe, tingnan natin ang susunod na mangyayari. Nakakalungkot, walang land iyan sa pangalawang hiwa. Ano? Impossible. Impossible to. Tama pala ang hinala ng mag-ina. Hindi pala ganun katalas ang mata ni President Joe. Ayoko maniwala. Ayoko maniwala. Buksan ulit. Buksan pa ulit. Kahit ilang hiwa pa, wala nang lalabas. Hyunying, ang malas mo. Ikaw ang dahilan kaya ako nainis, kaya hindi ako nakakuha ng jade. Ikaw kaya ang nagpumilit magbukas. Mali kasi ang pagtansa mo. Kung mas mahina ka, matutong tumanggap ng talo. Nako, asawa ko, hindi ka lang nagpakitang gilas. Napahiya ka pa sa harap nitong moldy tangto. Anong gagawin natin, honey? May lakas ng loob ka pa bang lumaban ulit? Hindi ako naniniwala na lagi ka nalang sinuswerte laban sa akin. Walang problema, ako nang bahala.
Paano mo gustong magtayaan? Simple lang. Sa susunod na batch ng bato, tignan natin kung sino sa atin ang mas mataas ang halaga ng makukuhang jade. Ang matatalo. Bukod sa kailangang bilhin ng 10 beses na mas mahal ang bato, kailangan pang lumuhod at humingi ng tawad. Lumuhod hanggat masaya na yung panalo. Sige, go ako. Ngayon, dapat talagang mapahiya ko ang molditang to sa harap ng lahat. Relax ka lang, panalo tayo dito. Mukhang sa isa na bato lang maganda ang bunga. Yung iba, parang walang lalabas na maganda. Lalo na yung 4 na bato. Mukhang ordinaryong bato lang. Parang hindi mo mahihilahan ng mahal na jade. Number 1, akin na. Zhou Yining, kinuha ko na ang pinakamagandang bato. Maghanda ka ng lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Mama, ito na lang ang gusto ko. Ha 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 ha. Wala talagang alam sa mundo. Basta makakita ng bato. Akala mo na agad treasure. Baka nga gawing panghilod mo lang sa bahay yan. Ha 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 ha. Ah, napala. Naalala ko. Wala ka naman talagang pera, kaya yung pinakamura lang ang napili mo. Ha ha ha, kung gusto mong bumili ng iba pero kulang ang pera mo, pahiram muna kita. Salamat pero talaga namang 4 ang gusto ko. Okay, bibigyan kita ng malaking pagkatalo, umpisa na. High Ice Jade. High Ice Jade yan. Grabe, ang value nito, umabot ng 50 milyon. Wow! Zhou Yining, kung susuko ka na lang at luluhod para humingi ng tawad, baka patawarin pa kita at 2 beses na lang pumalakpak. Totoo, sa batch na ito, sa kanya ang pinakamagandang bato. Kampante ka ba talaga? Huwag ka mag-alala, Tio Chin. Sigurado akong tama ang pinili ko. Naniniwala ako sa anak ko. Sige, sa 4 na bato na tayo magsimula. Ay, itong bato na to ilang beses nang nai-auction pero walang gustong kumuha. Sigurado akong wala talagang lalabas dyan. Tama, wala nga. Ngayon, ayan na. Yang mag-ina na yan, siguradong maghahirap sila. Naku po. Hu Yining, grabe ka talaga. Kailangan mo munang makitang may mangyaring masama bago ka umiyak. Pagdating ng panahon, isasama mo pa ang batang iyan para mamaalamos sa kalsada. Baka sa awa namin bigyan ka pa namin ng dog food. Host, ano na ang resulta? Shinzong, tingnan ko muna sandali. Ang orihinal na bato 4 na ay naglabas ng pinakamagandang glass grade Emperador Green. Halaga nito ay 2 bilyon. Mahal. Talaga bang bibilhin natin ang bato sa 10 beses na presyo? 20 bilyon na yan. Wala naman akong ganon kalaking pera. Ang 20 bilyon, hindi na maliit na halaga. Sa tingin ko, pati buong zone na pamilya di lang 20 bilyon ang halaga. Tama, ngayon, kung pumalpak ang zone na pamilya, siguradong malulugi na sila. Ha ha ha. Talo ang tumataya. Tanggapin ang pagkatalo. Si Oyon, sabihin mo nga, ano bang maduming paraan ang ginamit mo? Ikaw, hindi mo naman talaga alam ang halaga nitong orihinal na bato. Kahit anong paraan ang gamitin ko, basta kakayahan ko yon. Ang totoo, talo ka na. Gusto mo bang umatras? Ikaw. Talagang ayaw mong patahimikin ako, ano? Mga kaibigan, itong babaeng to, ginamit ang maduming paraan para manalo sa labang ito. Wala namang totoong galing sa kanya. Kaya, wala nang bisa ang pustahan na to. Joyu, ano ba to? Kitang-kita naman, nandadaya lang. Sikat ka pa naman. Nakakahiya talaga. Oo, kung hindi siya mandaya, ano gagawin niya? Hayaan lang ba niyang makita na nalulugi ang sarili niyang pamilya? Bawal ang daya. Pag mandaya ka, aso ka. Ay naku bata ka, wala ka pa sa lugar na makialam dito. Ako si Joyu, gusto mo ba talagang manakit sa harap ko? Ah, Kinzong, wala pong ganun, hindi po ako makakapangahas. Gusto ko lang sanang turuan ng leksyon yang walang utang na loob. Wala akong masamang intensyon laban sa inyo. Hindi mo na kailangan sabihin pa. Dito sa China pamilya ang pastahan. Nagbet kayo dito. Talo sa bet dapat tanggapin ang pagkatalo. Si Shinzong ay laging patas. Kapag nandadaya ka, Joyu, kay Shinzong pa, wala kang magandang mararanasan. Tama,
Kay Chinzong pamandadaya, dapat alam mo kung anong kinatatayuan mo dito. Talo ang tumataya, tanggapin ang pagkatalo. 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 Mahal, ano na ang gagawin natin? Ano pa ba? Kinzong, talo ako sa pustahan, tinatanggap ko. Kinzong, tanggap ko po ang pagkatalo. Wala akong ganun kalaking pera sa kasalukuyan. Mabait po kayo, pwede ba, bigyan mo muna ako ng ilang araw para makalikom ng pera. Oo nga, Chinzong. Hindi mo naman kami pwedeng gipitin ng ganoon. Hindi ako ang dapat maging mabait sa inyo. Sa kanila kayo dapat magmakaawa. Yinying, ako. Alam kong hindi mo mababayaran ang 20 bilyon. Pero iwan mo na lang lahat ng pera mo dito. Ibaon mo na lang ang natitira, gawin mong gihi. Sige, sundin mo na lang kung ano ang sinabi nila. Ito na lahat ng pera ko, kunin mo na. Ano bang tinitingnan mo dyan, wala na. Ayan. Hoy, bata ka, nagbubuladas ka pa, ha? Ibigay mo na. Ibigay mo na. Ayos na ba? Tara na tayo. Sandali. Hindi pa tapos ang pustahan. Q Yinying. Huwag mong abusuhin ang tagumpay mo. Hindi ka naman siguro seryoso na gusto mong lumuhod ako ng nakatayo. Dahil may ganyang kondisyon sa pastahan. Kapag natalo kayo, dapat tanggapin nyo. Sa sariling lugar ko, bawal magulo. Hindi ka ba natatakot na maban ka ng buong industriya? Uy, Chen sir. Hindi po. Yinying. Totoo bang gusto mong paluhurin ako sa harap ni Xiaoyu, kahit na ako ang tunay niyang tatay? Hindi ko kinikilala na tatay kita. Oy. Ikaw talagang walang hiya ka. Gusto mo pa akong paluhurin at humingi ng tawad. Karapat dapat ka ba? Anong tinitingnan mo dyan? Balak mo pa ba akong ulitin ang suntok mo? Itong sampal na to para sa iyo. Makapal ang mukha mo. Alam mong may asawa na pero pumapatol ka pa. Sinira mo ang pamilya ng iba. Yinying, Shanshan, alam niyo na dapat magpakabait. Itong sampal na to para sa iyo. Iniwan mo ang asawa at anak mo. Nag-alaga ng kabit sa labas. Yinying, lakas ng loob mong saktan ako. Itong sampal na to para sa iyo. Walang responsibilidad at walang malasakit. Hindi ka karapat dapat maging asawa. Hindi ka karapat dapat maging tatay. Tama si Mama, magaling siyang sumampal. Tama na, umalis na kayo. Hindi na ako makikipag-away sa inyo. Hindi na kailangan paluhurin pa at magpasori. Yinying, tatandaan ko to. Hindi ko to tatantanan. Tara na. Mama, ang galing mo. Di lang sinampal mo si tatay na walang kwenta, nabawi mo pa lahat ng kayamanan natin. Kung hindi dahil sa iyo, ang talino mong bata. Alam mo, hirap na hirap ako ngayon. Kung makikipag-ayos lang ako sa kanya, lalo lang tayong mapapahiya. Xiaoyu, alis na tayo. Ying. Gusto kitang kausapin. Ang tagal na natin hindi nagkita. Ayos ka lang ba ngayon? Hindi pa rin kinakaya ni Mama na harapin to. Chintito, kaya tutulungan ko na lang siya. Chintito, nakita mo naman kanina, yung mama ko iniwan ng tatay kong walang puso. Kaya hirap na hirap sila ngayon.
Si Xiaoyu at si Mama, ang dami nilang pinagdadaanan. Simula ngayon. Si tatay na masama, hindi na uli makakasakit kina Xiaoyu at Mama. Kasalanan ko, kasi ang tagal bago ako bumalik. Ying Ying. Ako si Xiaoyu. Salamat sa pagtanggol mo sa amin kanina. Chen Head. Jean Boss, paki-verify mo lahat ng nangyari sa kanya nitong mga nakaraang taon. Mas detalyado, mas maganda. Sige po. Mama, hindi lang natin pinahiya ang shop na to ngayon. Ang laki pa ng kinita natin. Sarap sa pakiramdam. Gusto mo bang mag-celebrate? Paano mo gustong mag-celebrate? Tara, mag-shopping tayo. Anong iginuguhit mo? Talagang hindi basta-basta ang batang designer na nanalo agad ng award pagpasok ng college. Pero kung gusto mo ng singsing, bibilhan na lang kita. Ayoko nga. Balang araw, ako mismo magsusuot ng sariling design ko. Sing-sing. Pakakasal sa lalaking mahal ko. Ikaw ang pinakamamahal kong babae, di ba? Hindi sigurado. Hindi sigurado. Ngayon, Sayang, hindi na matutupad ang pangarap na iyan. Mama, anong nangyari sa'yo? Dati ang galing ni Mama bilang jewelry designer. Naniwala lang sa mga panloloko ng walang kwentang tatay kaya't ayun, nag-resign. Baka kasi ito na talaga kapalaran ni Mama. Hindi pwede. Kailangan kong tulungan si Mama na magsimulang magningning ulit. Naalala ko sa dating buhay ko, ang daming sikat na designer ng alahas, sumikat sila dahil sa contest na to. Pati si tatay na walang kwenta, nakigamit sila sa disenyo ni Mama para sumali. Ang dami pa nilang nakuha. Mama, sumali ka sa jewelry design competition? Sa galing mo, sigurado kaya mong manalo? Pero karamihan ng sumasali, designer na ng malalaking kumpanya. Hindi qualified si Mama, ganun ba? Pwede ka namang mag-represent sa Shuanglong Group. Shuanglong Group. Oo, Shuanglong Group malala na ang pagkalugi ngayon. Laging pababa ang stocks nila. Pwede nating gamitin ang pera natin para mag-invest sa Shuanglong Group. Kapag nakasali ka, mag-represent ka na ng Shuanglong Group. Wow! Pumapayag ba si Jin Boss? Tutulungan natin sila sa problema nila sa pera. Kapag nanalo ka pa sa contest, siguradong tataas ang stocks ng group. Pipirma si Jin Boss dyan. Sige, gawin na natin. Simula nung gemstone competition, nagalit na sa atin si Kin Boss. Halos kalahati ng kliyente natin wala na. Kung tuloy-tuloy pa to, magsasara na ang kumpanya natin. Kasalanan ni Qiu Ying, walang hiya, at niyang anak din niyang salbaha. Wala nang silbiyang sinasabi mong yan. Ang kailangan nating gawin, buhayin ang kumpanya natin. Babae lang ako, ba't mo ikinukwento ang problema mo sa akin? Dati, pinaasa mo pa kami ng anak ko. Sabi mo bibigyan mo kami ng magandang buhay. Samantalang ngayon, hindi pa nga namin natamasa ang sarap ng buhay. Ilang araw pa lang, bankrupt na tayo. Sakto, sa susunod na araw na ang jewelry design competition. Si Kin Boss ang main guest, pwede tayong sumali. Baka mapalapit tayo kay Kin Boss. Yung mga designers natin puro walang alam. Sumali pa tayo, tiyak pagtatawanan lang tayo. Ay na pala, si Qiu Ying dati nag-design ng alahas. Ang dami niyang award nung college.
Nung dumating yun dito, itinago ko lahat ng mga gawa niya. Pwede nating gamitin designs niya para sumali. Asawa ko, ang talino mo talaga. Hindi ko akalain na ang dami pa lang. Dinanas ni Ying Ying nitong mga taon. Ipaabot mo na ngayong awarding ceremony ng jewelry design competition. Hindi ako dadalo. Tututukan ko na mismo ang paggawa ng Yujingxiang Farm. Para masabi ko na agad ang nararamdaman ko kay Ying Ying. Chin boss, sa pagkakataong to, hindi mo pwedeng iwasan ang event. Nasa listahan din si Miss Siu Ying Ying na kakasali. Balang araw, ako mismo magsusuot ng sariling disenyo kong singsing. Pakakasal sa lalaking mahal ko. Sige. Ako na mismo titira kay Ying Ying. Tatlong araw na lang, jewelry design competition na. Sa 3 araw na to, buong puso magfo-focus si Mama sa paggawa ng design niya. Xiaoyu, mabait ka dapat ha. Mama, mag-design ka lang ng mabuti. Sa mga araw na ito, si Xiaoyu muna mag-aalaga kay Mama. Ayan, tapos na. Ay Chen Dezyu, hindi ko alam kung may oras si Kinzong ngayon. Ay Qin Dezyu, nakikiusap ako sa'yo, bigyan mo lang ako ng 5 minuto, makikita ko na si Kinzong. 5 minuto lang, Chindeso, huwag kang mag-alala. Hindi makikipagkita si Chinzong. Ay, Paano yan, kung ayaw talaga ako harapin ni Chinzong? kung ayaw kang makita, maghintay ka lang dito. Hindi ako naniniwala na di siya lalabas dito. Aba, heto na naman ang feeling na to. Itong 2 malas na to, pag nakasalubong ko sila, siguradong minalas na naman ako. Noong nakaraan, dahil sa kanila, nasira ang partnership ko kay Kinzong. Ngayon, hindi talaga ako papayag na guluhin nila ulit ako. Xiaoyu, sa tingin mo ba kaya ni Mama? Huwag kang mag-alala, Mama. Sigurado ikaw na ang mananalo sa jewelry design competition na to. Tara na. Zhu Ying, buksan mong mabuti ang mata mo at intindihin mo. Ito ang mismong venue ng jewelry design competition. Isa kang plain housewife na marunong lang maglaba at magluto. Hindi ka ba nahihiyang pumunta sa ganitong level na event? Huwag mong isipin na dahil may nakuha kang kaunting pera kung saan-saan, pwede ka nang magmalaki. Pag natanggal ang balat mong yan, ang bagay mo lang ay magyaya o kasambahay ng iba. Ang pagtayo mo rito ay pang-iinsulto sa jewelry design competition. Noong last time ikaw na nga. Hindi kita pinatulan. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang limitation mo. Tingnan mo, paalisin talaga kita dito. Sige nga, subukan yung dalawa. Nandito ako para sumali sa jewelry design competition. Alam nyo ba? Hahaha, kayo ba? Sasali sa jewelry design competition. Nakakatawa talaga, parang mabaliw ka na lang sa kitatawa. Alam nyo ba, lahat ng nandito na sumali sa competition ay puro mga bigatin sa jewelry design. Puro sila, kinakatawan ang mga kumpanya nila. Ikaw, isang ordinaryong housewife, wala kang karapatang sumali rito. Paano mong nasabi na wala kaming karapatan? Yun ang gawa ni Mama. Natanggap na ng judges ang gawa niya. Hindi lang may karapatan ng mama ko, kundi sigurado rin akong siya ang magiging champion sa competition. Si Oining, ang batang yan, ang natutunan lang sumunod sa iyo ay magyabang. Hindi niya nakuha ang iba mong ugali. Si Xiaoyu, hindi nagyayabang. Siyempre naman, anak ka, talaga namang namana mo kay mama mo. Kayo talagang mag-ina, puro kayabangan lang alam nyo. Oh, kita mo yung mga upuan na yan sa unahan. Para lang yan sa mga sumasali. May pangalan ng contestants doon. Sige nga, kung tunay kang kasama sa competition, hanapin mo pangalan nyo doon at ipakita sa lahat. O siya, hahanapin namin. Xiaoyu, anong nangyari? Bakit wala ang pangalan ni Mama? Sabi ni Qiyining, anong balak mong gawin dito? Bakit mo isinama ang anak mong walang silbi? Nag-register naman ako, Wala akong pakialam kung ano man ang dahilan mo. Isama mo na yung walang kwenta mong bata at lumabas na kayo. Kung hindi, wag mo akong sisisihin kung mapasama ka. Tayo na. Chen Dezyu.
Ay, Chen Dezyu, alam ko, gusto mo lang sigurong paalisin ang mga nanggugulo dito. Huwag kang mag-alala, yan lang, kaya ko na yan. Anong tinatago mo dyan? Miss Sia, sumama po kayo sa akin. Nasa unahan po ang upuan ninyo. Aba, si Chin Shushu pala ang nag-ayos ng mas magandang upuan kay Mama. Pasensya na sa abala, walang problema po. Si Qiu Ying, kilala pala talaga ni Kinzong. Bakit ba si Qiu Yingying ang nasa unang row? Hindi ba para lang iyon sa mga VIP? Ang yabang mong maliit na bagay pala si Qiu Ying, nakahanap ng connection kay Chen Tetezu. Pero hindi pa rin yan nakakabuti sa atin. Isa pa, assistant lang yon, hindi niya tayo kayang takutin. Tara na. Magandang araw po sa inyong lahat, mga bisita. Welcome po sa jewelry design competition na to. Matapos tignan at ikumpara ng mga judges ang gawa ng lahat ng entries. May isang design na unanimous, ang boto ng mga judges, at siya ring naging champion ng jewelry design competition na ito. Siguradong gusto niyong malaman kung kaninong kumpanya ang nanalong design. Ang champion ng jewelry design competition ngayon ay gawa ng Shuanglong Group. Ang saya nyo naman, parang kayo ang nag-champion, kung hindi ko lang alam. Si Qiu Ying, pati gawa niya basura rin. Kung alam ko lang, designer na ng company natin ang sinabak ko. Kayong dalawa, gusto nyo na naman gamitin ang design namin para manalo. Bastos ka. Ganyan ka ba makipag-usap sa asawa mo? Zuyu, wala na tayong relasyon. Kung susubukan mo pang takutin ang anak ko, isusumbong talaga kita sa korte. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Naglalakas loob ka pa sa harap ko. Ma, huwag mo na silang patilan. Malapit ka na ngang umakyat para tumanggap ng award. Kay kapal naman ang mukha nyo, mag-ina, para bang kahit bakal, hindi makakatusok sa inyo. Aakyat pa talaga kayo para tumanggap ng award. Bingi na ba kayo? Ang sabi, ang champion ay designer mula sa Shuanglong Group. Paano mo naman nasisiguro na hindi ako designer ng Shuanglong Group? Ibig kong sabihin, paano nyo alam na hindi si Mama ang designer? Pfft. Ang Shuanglong Group, hindi nyo kayang abutin. Talagang mapangmata ang mga yan. Zhu Ying, tigilan mo na yang pagpapanggap. Nagkukunwaring contestant ka lang para lang. Magpakitang gila sa mga yi ng Haicheng, para may mapangasawa at may sumuporta sa inyo ni Mama. Tigilan nyo na yang mga pangarap nyo. Walang may gusto sa babae mong ganyan. Bawal kang bastusin ang mama ko ng ganyan. Hindi nagsisinungaling si mama ko. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi nyo mababago ang totoo. Sandali na lang, aakyat na ako para tanggapin ang award. Mga clone lang kayo nagalit dahil walang nagawa. Ngayon, palakpakan natin ng malakas, at anyayahan ng boss ng Shuanglong Group, si Jin, para sa kanyang talumpati. Dito, gusto kong magpasalamat sa isang tao. Hindi lang niya nailigtas ang Shuanglong Group mula sa malaking problema, at napanalunan pa niya ang unang pwesto sa jewelry competition na ito. Siya ang pinakamagaling na jewelry designer na nakilala ko. Narinig nyo ba yun? Kayong dalawa, designer ng Shuanglong Group, ang pinakamahusay na designer. Ano bang silbi nyo dito? Anyayahan natin ang representative designer ng Shuanglong Group na umakyat at ipaliwanag ang kanyang design concept. Anong nangyari? Si Mama ang designer ng Shuanglong Group. Anong nangyari? Si Mama talaga ang designer ng Shuanglong Group. Ang yabang, grabe talaga. Hindi naman kaya. Ngayon, inaanyayahan natin ang designer representative ng Shuanglong Group, si Qiu Yingying, na umakyat. Ako ang designer ng nanalong obra na si Qiu Ying. Go, Mama. Ikaw pa rin ang pinaka-the best, Mama. Susunod, ipapaliwanag ko naman sa inyo ang aking design concept. Sigurado akong maraming babae ang nangangarap ng sariling prinsipe na magbibigay sa kanila ng sariling natatanging sing-sing. Sa mismong espesyal na sandaling iyon, gaya siya ng bulaklak, napakaganda, kaya. Ying, designer ka na talaga at napakahusay mo. Hindi ka nagbago. Nagniningning ka pa rin. Ang babaeng yun, totoong siya pala ang designer ng Shuanglong Group. Ang Shuanglong Group, hindi natin dapat hiliin yung grupo nila. Habang tahimik pa, mabuti pang umalis na tayo agad. Ano ba, nandito tayo? Para makipag-usap kay Qin, hindi tayo susuko hanggat hindi tapos ang lahat. Uy! Parang kamukha ng mga design drafts natin to, di ba? Siya mismo ang nag-design nito, syempre magkamukha. Bilisan mo,
Itago mo na yan. Baka madiskubre pa tayo. Kung hindi, mahuhuli tayong kinopya lang natin to. Siya nga ang nangopya sa atin. Kaya ang design concept ko ay para mapalakas ang tiwala at maging matatag ang maraming kababaihan. Maging parang bulaklak, maganda at nagiging mas makulay. Napakagaling ng presentation mo. Susunod, anyayahan natin ang Pangulo ng Heishi Jewelry Association, si Leo, para iaabot ang award sa champion. Hindi pwede. Ito ang magandang pagkakataon para si Mama at si Tito Kin magkalapit. Sandali lang. Hindi pwede na si Lolo ang mag-abot ng award kay Mama. Hoy, bata, bakit ayaw mong ako ang mag-abot ng award kay MS, Kiyo? Kasi gusto ng mama ko na si Tito Kin ang magbigay ng award sa kanya. Si Tito Kin, siya si Chin Luming. Alam mo bata, hindi kami ang magpapasya dyan. Ang boss na si Chin, guest lang dito sa jewelry design competition. Malaking bagay na pumarito siya. Ang request mo, pasensya na, hindi namin kayang ayusin yun. Si Aoyo, bumaba ka na at maghintay kay Mama, pwede ba? Ako ang magbibigay ng award. Si Aoyo, bilisan mo. Ako ang mag-aabot ng award. Ako ang mag-aabot ng award sa champion natin. Gaya mo pa rin nung dati, napakahusay mo. Go, Mama! Sandali lang. Hindi siya karapat-dapat sa trophy na yan. Kasi kinopya lang niya ang design niya. Hindi siya karapat-dapat sa trophy na yan. Kasi kinopya lang niya ang design niya. You baby. Ang entry ni Q Yinging, mapa-concept o mapa-style. Matindi ang pagkakahawig sa design ng Zoo Group namin. Kaya malakas ang hinala ko na, kinopya lang niya ang gawa ng Zoo Group. Tama. Ang mga design na to, ginawa namin ng asawa ko, pinaghirapan talaga. Hindi pwedeng gamitin ng iba basta-basta. Mula nang sinimulan ng jewelry competition, walang naglakas loob na mag-submit ng kinopya lang na obra. Kung kinopya nga ni MS, Kiyo ang design, napakalaki ng magiging negativity at Masama ang epekto, Lolo. Huwag po kayong maniwala. Napakasama ng ugali niya. Ang mga design ko, akin lahat, nilagay ko ang oras ko para tapusin. Hindi ako nangopya, si Izawyu lang ang naninira sa akin. Joyu, sa last board meeting pa lang, napakabago ng ugali mo, hindi ka marunong tumupad sa salita. Ngayong sinasabi mong nangopya si Yingying. May ebidensya ka ba? Haha. Kin, noong una misunderstanding lang yon. Pero ngayon, sinasabi kong kinopya niya. Dahil kompleto ang ebidensya ko. Mga kaibigan, hindi ko na itatago. Si Enmer Q Yinging, dating asawa ko yan. Naging mag-asawa kami ng 4 na taon. Araw-araw nasa bahay lang siya para maglaba, magluto, at maglinis. Wala siyang alam tungkol sa jewelry design, ni kauntiman. Kung hindi kayo naniniwala, silipin niyo ang kamay niya. Hindi yan kamay ng designer. Makikita mong kamay ng palabahay at laging may hawak na mabibigat, mas magaspang pa kaysa kamay ng kasambahay namin. Tito Chin, marami nang tiniis si Mama nitong mga nakaraang taon. Tito Chin, marami nang tiniis si Mama nitong mga nakaraang taon. Ying, maski magaspang ang kamay mo. Ibig lang sabihin, sobrang sipag mo araw-araw. Hindi yun proof na nangopya ka, gaya ng sinasabi niya. Tama, kaya magaspang ang kamay ni Mama dahil lang sa walang kwenta mong tatay.
Tama si Chin. Joyu, kung sinasabi mong nangopya si MS, Q, mas mabuti pang maglabas ka ng ebidensya. Oo nga, hindi sapat ang salita, ipakita mo ang ebidensya. Ebidensya, 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 ebidensya. Gusto niyo ng ebidensya? Meron ako. You baby. Ito ang mga dating design drafts ng Zoo Group. Kapag inihambing ninyo, makikita nyo agad na kinopya lang ni Q Yingning ang mga design namin. Grabe, halos pareho nga. Halatang gawa ng iisang tao lang. Bumaba ang nangopya, tanggalin ang nangopya. Bumaba ka, 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 bumaba ka. Lumayas ka, lumayas ka. Naniniwala ako kay Yingying. Hindi siya ganoong klaseng tao. Itong mga design draft na ito, lahat yan naiwan dati ni Mama sa pamilya Joe. Ngayon ginamit ng walang kwentang tatay para siraan si Mama. Hayop ka, tahimik ka nga dyan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng batang yan. Itong mga design draft na ito, malinaw na ako at ang asawa kong si Xiao Shan, ang gumugol ng puso't isipan para gawin ito. Oo, lahat ng yan kami ang nagdisenyo. Kadalasan ang mga designer, nilalagyan nila ng personal na marka ang kanilang gawa. Meron ba kayo? Anong personal na marka? Hindi namin ginagawa yan. Kayo lang ang wala. Ako meron. Xiao Yu. Ito ang personal na marka ng mama ko. Ito ang design draft ng mama ko. Sa lahat ng design draft ni Mama, may drawing ng tulip sa taas na kaliwang bahagi ng bawat pahina. Aba, meron nga talagang tulip. Yung design draft ni Madam Kiyo, may tulip nga talaga. Ibig sabihin, kung may tulip din na logo sa design draft ni Joyu, ibig sabihin ninakaw nila ang design draft ni Yingying. Oo nga ate, ang talino mo. Buti na lang sinabi na sa akin ni Xiao Yu ng maaga na gagamitin ni Zuyu at Xiao Shan ang design draft ko sa contest. Kung hindi, talagang wala akong panlaban. Tumigil ka dyan. May drawing nga ng tulip sa design draft na to. Kaya, may gusto ka pa bang sabihin? Isa lang ang katotohanan. Ninakaw ng walang kwentang tatay ang design draft ni Mama at ginamit sa contest, tapos siya pa ang nag-akusa at siniraan si Mama. Joyu, kayong dalawa, nagawa nyo pang gumamit ng ganitong katusuhan sa harap ko para Sir si Yangbo. Chen Daoshi, dalhin mo na tong dalawa at alagaan mo ng mabuti. Anong balak ninyo? Boss Chen, ako. Gusto ko lang naman magkaroon ng pagkakataon na makatrabaho kayo. Kung makikipagkalab ako sa'yo, madudumihan lang ang pangalan ko bilang Boss Chin. Boss Chen, may topa ka ba? Huwag mo nang sirain ang mga plano ko. Zuyu, ngayon, official representative ako ng Shuanglong Group sa contest na to. Gamit mo ang gawa ko sa contest na walang pahintulot. Tapos ikaw pa ang nagbintang na nangopya ako. At i-press charges ko kayo on behalf ng Shuanglong Group. Hintayin mo na lang ang liha mula sa abogado. Dalhin. Yu Yingying. Abangan mo ako. Ang tindi mo. Nadala na ang mga masama. Uncle Chin, President Grandpa, hindi pa naman nabibigay ang award kay Mama ko. Oo nga, tuloy ang awarding ceremony. Ngayon, si Boss Chin ang mag-aabot ng parangal sa champion ng jewelry design competition natin, kay Madam Qiu Yingying. Congrats, Yingying. Sabi mo noon, gusto mong maging pinakamagaling na jewelry designer. Nagawa mo nga? Hindi lang tong award ang importante sa akin ngayon. Mas mahalaga ang lakas ng loob kong tumayo sa harap mo. Sa puso ko. Ikaw palagi ang pinakamagaling. Nakakuha pala ang Shuanglong Group ng ganyang galing na designer.
Bakit di man lang nabanggit ni Boss Jean? Sayang ang ganitong pagkakataon, si Mama at si Uncle Chin, hindi pa man nakakadalawang salita, naputol na agad ni President Grandpa. Nakakainis talaga! Si President Leo, pabiro lang yun. Si Miss Q, major shareholder namin sa Shuanglong Group. Ganun pala. Miss Q, baka gusto ninyo sumali sa Jewelry Association namin? Aba, President Leo, huwag ka namang mangagaw ng tao. Paalam na. Paalam, Boss Chin. Paalam, President Leo. President Leo, alis na ako. Uncle Chin, may gusto pong sabihin si Mama sa'yo. Ay, Ying Ying. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Gusto mo bang lumabas muna tayo para maglakad-lakad? CJ, Kasalanan ko talaga lahat. Hindi ako bumalik para hanapin ka gaya ng napag-usapan natin. Kaya katuloy nahirapan ng sobra. hindi kita masisisi kasi hindi naman ako ang nanakit sa'yo. Ikaw, ilang beses ka nang pumunta dito na hindi kasama ang pamilya mo. Siguro may anak ka na rin ngayon? Wala pa akong anak. At hindi pa rin ako kasal. Sa totoo lang, 6 na taon na ang nakalipas mula nang bumalik ako dito sa bansa para hanapin ka. Pero dahil sa gulo ng pamilya namin, inatake ako sa kalagitnaan ng road trip ko pauwi. Wala akong magawa kundi magtago at lumayo. 3 buwan na ang nakalipas. Nung ako na ang naging pinuno ng pamilya namin, palagi akong nagpapahanap sa'yo at nagpapakontak. Hindi ko inakala na dito pa sa City Convention tayo magkikita. Akala ko matagal mo na akong nakalimutan, Ining. Sa tagal na lumipas, hindi kita kailanman nakalimutan. Araw-araw kong hinihiling na makita na ulit kita. Uncle Lin, handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, handa na ang lahat. O sige, simulan na natin, okay? Hay, kasalanan mo kasi lahat to. Ang sablay mong mga plano. Pinilit mo pang nakawin ang design draft ni Kiyo Yingying na hindi marunong mahiya. Sasalihan pa sa jewelry design competition. Ayan tuloy. Hindi lang bumuti ang relasyon natin kay Boss Chin. Grabe pa tayo nabugbog. Sigurado bagsak na talaga tayo ngayon. Akala mo gusto ko ba yon? Sino bang mag-akalang yang Q Ying na walang hiyang yon? Ay naging designer pa ng Shuanglong Group? At, kaya mo yan. Bakit kaya si Boskin ay ilang ulit nang tumutulong kay Boskin? Yun pala si Q Ying na walang hiyang yan, matagal nang kumakabit kay Boskin. Ano, grabe ka, Q Ying. Pinapahirapan mo ko ng husto. Huwag mong asahan na basta kang makakaalis dito. Mukhang dahil sa naging effort ko, sa wakas na resolba na ang issue ng dalawa. Grabe, si Boss Chin ay hindi naman mahilig sa babae. Pero ngayon ang lakas ng loob maging agresibo. Swerte talaga ni Miss Kiyo. Kapag nakapasok siya sa pamilya Chin, sigurado, instant yaman na siya. Hindi kaya si Mama crush lang ang yaman ni Uncle Chin. Sige na kung ano man sabihin mo princess, oo na lang ako. Mukhang kahit magsama si Mama at Uncle Chin. Sino ba talaga ang lumalapit sa mayaman? E di gawin ko na lang talaga si Mama na tunay na sosyalera. Mama, dali, lapit ka dito. Xiaoyu, gusto mo bang mag-exercise dito sa park? Ano ka ba? Naalala ko nung nakaraan sa dyaryo. Ngayong araw pala mamamatay si Helen, pinakamalaking jewelry distributor nationwide, sa tapat ng park. Sobrang malas, namatay siya sa aksidente. Ang sinasabi mo ba, yung presidente ng pinakamalaki at pinakamagaling na jewelry company na Xingyao Jewelry? Yun nga mismo. Sikat na sikat din si Helen bilang international jewelry designer. Tama, siya nga. Kung masagip natin siya bago siya madisgrasya, magpapasalamat siya sa atin, Mama. Pwede kang maging jewelry designer sa pangarap mong kumpanya. Ang talino mo talaga. Kahit iniidolo ko si Helen at gustong-gusto kong makapagtrabaho sa Xingyao. Hindi tama na tumulong para lang suklian tayo. Hindi ganun dapat yon, naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Mama, pero Mama, kung hindi mo tutulungan si Helen, hindi na siya mabubuhay. Tama si Xiaoyu.
Ano man ang mangyari, hindi dapat tayong magbulag-bulagan kapag may nangangailangan ng saklolo, di ba? Ang weird! Naalala ko kasi dati sa balita, nung naaksidente si Helen, ang daming lolo't lola ang tumulong. Pero bakit ngayon, wala man lang lolo o lola dito? Si Aoyo, baka nga nagkamali tayo ng dinaanan. Kuya, pwede po magtanong? Dito po ba talaga sumasayaw ang mga lolo't lola ng Plaza Dancing? Nagkamali kayo. Ang sayawan ay sa South Gate, ito ang North Gate. Salamat. Kuya, mama, wala nang oras, tara na. Mama, ayun siya. Hintayin niyo. Tingnan niyo muna kung anong nangyayari sa unahan. Opo, puntahan ko po ngayon. Sinong walang hiyang ng hadlang ng kotse niyo? Dapat magpakumbaba tayo pagbaba, ha? Saan ka galing? Baliw kang babae ka. Gusto mo bang mamatay? Umalis ka nga dyan. Huwag kang umusad pa. Kapag itinuloy mo yan, didisgrasya kayo. Anong pinagsasabi mong kabaliwan? Alam mo ba kung sinong hinaharang mo? Kapag napagliban mo ang mahalagang lakad ni Helen, sigurado ka bang kaya mo panagutan? Alam ko po na si Helen ang sakay ng sasakyan. Kapag tumuloy pa rin siya, mamamatay siya. Baliw ka talaga. Kung hindi ka paaalis dyan, hindi na ako magpaparaya. Bakit mo naman nasabi na mamamatay ako? Mama, sabi ng anak ko, madidisgrasya kayo. Anak mo, Opo, Lola. Kapag tumuloy po kayo, matatamaan po ng truck ang ulo nyo. Ano man ang dahilan kung bakit kayo nagsisinungaling at pinatigil niyo ako. Ngayon, umalis na lang po kayo, please. May gagawin pa ako. Kung hindi tayo huminto kanina, tayo sana ang nabangga. Hindi totoo yan, sila ang dahilan kaya ako naligtas. buti na lang naagapan ang sakuna. Si Aoyu, tara na. Sandali lang, nagkamali ako sa inyo. Sobrang salamat. Helen, buti at okay ka lang. Bilang jewelry designer, hindi ko rin kayang makitang mawala ang isang alamat ng jewelry industry. Designer ka rin ng alahas. Oo, ako po. Mama ko pa nga ang naging champion sa jewelry design contest. Talaga? Ngayong okay ka na, aalis na muna kami. Sandali lang, kung pwede, gusto kitang imbitahan sa bahay ko, para magpasalamat ng maayos. Okay po, Lola. Pero kailangan may ihandang ice cream para sa akin. Ah! Siyempre, Lola, ipaghahanda kita ng pinakamasarap na ice cream. Ikaw ba si Kiyu Yingying? Paano ninyo po nalaman ang pangalan ko? Sa totoo lang, isa sa mga dahilan ng pagpunta ko dito sa High City ay para hanapin ang taong may galing sa jewelry design at may sapat na kaalaman sa jewelry market ng pamilya Hai na magiging responsible sa Xingyao Hai family ko. Kaya bago ako pumunta, inisip ko yung background mo. Mama, ibig mo bang sabihin gusto mong gawing head ng high family ng Xingyao si Mama? Totoo po ba to? Sini-arch ko na ang lahat sa jewelry market dito sa High City. Ikaw, at ang Wanhao Group, at Shuanglong Group, familiar na familiar ka. May edge ka talaga. Nakita ko rin ang mga design mo sa jewelry competition. Matapang at palido. Gustong gusto ko, ikaw ang pinakaangkop na kandidato para sa akin. Pero, Lola, huwag kang mag-alala, kayang-kaya ni Mama ang trabaho. Sige, gagawin ko ang lahat para mapagtagumpayan ang trabahong ito. ayos. Akala ko tatagal pa, pero naging mas madali pa pala. Ying, basta nandyan ka. Panatag na ako. Noong una, totoo ngang nabulag ako sa pagpili. Paano naman kita nagustuhan? Nagkaanak pa ako sa'yo. Ngayon, ayan na nga, pati kumpanya natin nilimas na ng mga pinagkakautangan. Gusto mo ba magutom tayo ng anak mo, tapos magpalimos na lang kami sa kalsada? Sige na, tama na. Sobra na ang nararamdaman kong stress. Ayos, inirereklamo mo pa ako ha? Sige, iiyak na lang ako dito hanggang mamatay. Ay naku, tama na nga. Hindi naman kailangang ganyan ka-drama. Anong magagawa natin? Yung pinakamalaking jewelry dealer sa buong bansa, ang Xingyao Group. May bagong head dito sa Haicheng. Sabi may anak daw siyang babae. Pasayahin natin sila. Bigyan natin ng bonggang regalo yung anak niya. Baka matuwa siya sa atin.
Malay mo, matulungan tayong malampasan ang problema. May pera pa ba tayo para mag-ayos ng regalo? Di ba may bahay pa tayo? Bahay. Ibebenta mo ang bahay. Anong magagawa natin? Kiyu Ying Ying. Nangyari sa akin lahat to dahil sa'yo. Pag bumalik ako sa taas, ipapaluhod kita harap ko at magmakaawa ka sa akin. Chinzong, head ng Xingyao Group dito sa Haicheng. Inaanyayahan kayong makipag-usap para sa posibleng partnership. Ang Xingyao Group ang pinakamalaking jewelry distributor sa buong bansa. Hindi nila pinapansin ang ibang kumpanyang gaya natin dati. Pero ngayon, sila pa mismo ang lumapit sa atin para makipag-cooperate. Ewan ko lang talaga kung ano ang plano ng bagong head nila. Bumaba ng malaki ang kita ng Wanhao ngayong taon. Malaki din ang butas sa finances bago mo pa man hawakan to. Kung sakaling totoo ngang gusto nilang makipag-partner, magandang chance ito para makabawi ang Wanhao. Sige. Ako na mismo ang makikipagkita sa kanila. Tingnan ko nga kung ano talaga ang pakay nila. Anong ginagawa nyo dito? Di ba sinabi ko na sa inyo, ayaw ko nang makita kayo dito. Leyes na. Smile. Hindi naman siguro nila ako kaya galawin. Kinzong, ito ang head office ng Xingyao Group. Nandito kami para pag-usapan ang partnership. Pinapaalis mo kami agad. Mabigat naman yata yan. Joyu, lakas ng loob mo. Ganyan ka magsalita kay Chinzong. Baka talaga hinahanap mo ang gulo. Wala naman akong dapat katakutan. Kapag naging successful kami sa deal sa Xingyao Group, hindi rin naman ako magpapatalo sa kanya dito sa Haicheng. Ikaw talaga. Tama naman sinabi niya. Bisita lang naman tayo dito. Hindi maganda kung saisabayan natin ang ugali ng host. Buti alam mo. Ma, pabalik-balik ka kaya dito, nahihilo na ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, mahal na mahal ka ni Tito Chin. Hindi niya kayang hindi magustuhan ang meron ka ngayon. Si Aoyu, kung ano-ano na naman sinasabi mo. Hindi lang ako sanay sa sitwasyon ko ngayon, yun lang. President Kiyu at Chin Women. Dumating na si Chinzong. May isa pa raw, Joyu ang pangalan. Gusto kang makausap ni Joyu. Yixed, anong pakay niya dito? Paalisin mo siya, paalisin na siya. Sandali lang! Ganun na lang pinalayas ni Mama ang walang kwenta kong tatay. Hindi siya susuko ng ganyan kadali, sigurado ako. Mas mabuti gamitin natin ang pagkakataon. Turuan natin ng leksyon tong tatay na to, para kahit papaano matauhan siya. O anong plano mo? Hahaha. Mr. Joe, pinapatawag kayo ng CEO sa opisina para mag-usap. Kinzong, pasensya ka na. Hintayin mo lang dito sandali. Good luck sa'yo. President Jin. Bakit nga ba nilagay sa alanganin ng Xingyao Group yung dalawa? Parang sobrang deadma mo naman. Ako, natutuwa lang ako sa mga ganyang galawan. Sino kaya talaga ang bagong head ng Xingyao? Yixed, pumasok ka. Zoyu, nabalitaan ko. Ang misis mo ang nanalo sa jewelry design competition. Itong kasama mo ngayon, President Kiao, ang tinutukoy niyo po ay ex-wife ko. Itong katabi ko, siya ang asawa ko ngayon, si Xiao Shan. si Oshan. Ano iyon? Hindi ko pa narinig ang pangalan na iyan. Zoyu, bulag ka talaga sa babae. Para lang maging legal ang kabit mo. Iniwan mo pa yung magaling mong misis. Bakit hindi ka makapagsalita? Hindi mo ba kaya tanggapin na totoo sinabi ko? Ako ang bulad. Tama kayo. Sayang talaga. Kung ikaw pa rin ang magaling na asawa ang nandyan, mas magandang kausapin kayo para sa partnership. Pero dahil wala na kayo, wala na talaga.
President Q, bigyan niyo ako ng isa pang chance. Pag-isipan niyo munang mabuti. Pag nakipag-partner kayo sa akin, kayang-kaya kong magpakasal ulit kay Q Yingning. Hoy, Joe Yuan, wala kang konsensya. Wala na rin akong kumpanya, wala na akong pera. Para saan pa ang anak ko? Hi, Zoyu, wala ka na talagang pag-asa. Bakit ikaw pala, Qiu Yingying? Ikaw. Ngayon ikaw na ang bagong pinuno ng Suanyao Group, Haicheng Branch. Bago lang. Na-appoint. Hindi pwede yan. Zoyu, dinala mo pa talaga ang kabit mo dito sa bahay. Akala ko sawa ka na lang at wala ka nang nararamdaman. Ngayon ko lang talaga nakita. Wala kang puso, parang hayop. Basta makakabuti sa'yo. Pati sariling dugo mo, kayang talikuran. Hindi ka na dapat tawaging tao. Yang masamang tatay na yan. Pag inulit pang istorbohin si mama mo, hindi na magdadalawang isip si mama. Palayasin niyo sila. Ayoko nang makita pa sila dito. Kob. Shinzong, ang Xingyao Group mismo ang nag-approach sa atin para sa partnership. Pero ngayon, pinabayaan na lang nila tayo dito. Pakiramdam ko talaga, yung Xingyao Group, hindi naman talaga seryoso makipagkalab sa atin. Hindi pa naman lumalabas sina Joyu, di ba? Hindi naman si Joyu. Di ba meeting tungkol sa partnership yung pakay nila? Madali lang yan. Shinzong, Presidente, pumunta ka saglit sa opisina ko. Shinzong, seryoso ka ba talaga papasok dyan? Yang bagong presidente ng Xingyao Group mukhang hindi basta-basta ah. Anong kinakatakot mo? Pinakamalala, parang hongmen banquet lang yan. Hindi pa naman siguro nila ako kakainin. Nandito ka na rin lang. Bakit hindi ka pa pumasok? Ibig mo bang sabihin, pagkatapos mong iligtas si Master Hylen, ikaw na ang ginawang pinuno ng Xingyao Group, Haicheng Branch? Hindi ko rin in-expect. Grabe, ganito pala siya magtiwala sa'yo si Master Hylen. Hindi ko rin talaga inakala. Chin Shushu, gusto mo ba yung bago kong mama? Sia Oyo, tigilan mo nga ang kalokohan mo. Hindi lang gusto ni Shusho ang ikaw ngayon. Pati yung ikaw dati at ikaw sa future. Lahat ng iyon gusto ni Shushu. Ay nako, ang sakit. Shan. Alisin mo yang marumi mong kamay. Ayoko magpahawak sa'yo. Shan, anong problema mo? Aba, mukhang hindi importante sa'yo ang mag-ina. Ganun ba? Sige, isasama ko na anak natin para maghanap ng mayamang papa. Q Yingying. Huwag mong akalain na porke pinuno ka na ng Xingyao Group, hindi na kita kayang tapatan. Uy, Shan, hindi mo naiintindihan, hindi ganun ang ibig sabihin. Presidente, tingnan niyo po ito. Paano nangyari to? Ngayong araw pagpasok sa opisina, nagulat kaming lahat kasi natanggap ng lahat ng empleyado ang balitang to. Shinzong, kaninang umaga pa kumalat ang balitang to sa buong kumpanya. Nagiging mainit ang isyu ngayon. Sabay na naapektuhan ng stocks ng Xingyao at Wanhao. Nagsimula ng bumaba. Siguraduhing maimbestigahan nyo ng mabuti. Alamin kung sino talaga ang nagpapakalat nitong mali-maling balita. Ihanda ang sasakyan. Punta tayong Xingyao.
Pasensya na po, Chinzong. Sabi ng presidente, hindi raw siya available makipagkita sa inyo ngayon. Pinapabalik na lang po kayo. Ma, bakit ayaw mong makita si Chin Shushu? Siguradong nag-aalala siya sa'yo ngayon. Kasi nadamay ko na siya sa mga paratang na iyon. Kung mahuli pa akong makita siya ngayon, lalala lang ang sitwasyon. Pinakamainam na huwag muna siyang kausapin. Hindi biro, ilang ulit nang napalapit ang relasyon ni Chin Shushu at ni Mama. Hindi pwedeng masayang, yung mga napagdaanan lang natin, basta-basta lang masira. Meron akong paraan, tingnan mo ako. Shinsong. Maghihintay pa po ba tayo? Maghihintay. Ayaw akong harapin ni Ying. Siguradong ayaw niya akong madamay pa. Pero, hindi ko naman alintana kung madadami ako o hindi. Ang mahalaga sa akin ay siya. Chin Shushu. Chin Shushu. Xiao Yu. Nasaan si mama mo? Chin Shushu, hindi mo na kailangang maghintay. Hanggat hindi nawawala ang chismis, hindi ka haharapin ni Mama. Kung ayaw mo akong makita, maghihintay lang ako dito hanggat kailangan. Chin Shushu, kung talagang gusto mong makita si Mama, may alam akong paraan para mapatunayan na hindi totoo ang chismis. Totoo. Chen Shushu, alam kong mahal niyo ni Mama ang isa't isa. Naniniwala ako, kapag nalaman ng lahat ang totoo niyong kwento, hindi na sila maniniwala sa mga chismis. Pero, ano ang gagawin ko ngayon? Naalala ko, nangako ka kay Mama na pupunta sa Eugene Xiang Zhuangyuan para magtapat ng damdamin. Ngayon na ang perfect na timing. Pero si Yingying ngayon, wag kang mag-alala. Kay Mama ako na ang bahala. Ikaw maghanda na sa Eugene Xiang Zhuangyuan. Bago mag-alas 2 ng hapon, ako mismo ang maghahatid kay Mama doon, promise! Anong ginagawa mo dyan? Ayos ka. Pagpasok pa lang sa school, nanalo ka na agad bilang mahusay na designer. Pero kung gusto mo ng singsing, bibigay ko sa'yo kung gusto mo. Ayoko nga. Balang araw gusto ko suotin yung ako mismo ang nag-design na singsing. Kapag nagpakasal ako sa taong mahal ko. Taong mahal mo? Ako ba yon? Beautiful love me. Hindi pa sigurado. Kuya Luming, handa na ang singsing. Ako mismo ang nagdisenyo nito. Sana balang araw. Ikaw mismo ang magsuot nito sa akin. Ma? Alam mong karmo si Chin Shushu, bakit di mo pa siya harapin? Sia Oyu, bata ka pa. Hindi mo pa alam kung gaano kakwento-kwento ang opinyon ng tao. Nadamay na siya dahil sa akin. Hindi ko na siya pwedeng madamay palalo. Mama, Mali ka dyan! Takot ka lang ba talagang madamay si Chin Shushu dahil sa'yo? Sa tuwing may problema ka, palaging takas lang ang sagot mo? Xiao Yu. Mula nung muling bumalik si Xiao Yu, kasama ni Mama nilalabanan ang walang kwentang tatay, at nanalo pa tayo sa jewelry design competition. Kasama si Chin Shushu at si Mama, nahanap uli ang tunay na kaligayahan. Sobrang saya talaga ni Xiao Yu. Dahil si Mama na nakikita ni Xiao Yu ay isang mama na tiwala sa sarili at matapang. Congrats, Ying Ying. Sabi mo noon, gusto mong maging pinakamagaling na jewelry designer. Nagtagumpay ka na. Hindi lang iyong award ang hawak ko ngayon. Mas mahalaga ang lakas ng loob na humarap sa iyo. Sa puso ko. Ikaw pa rin ang pinakamagaling. Hindi lang ikaw ngayon ang gusto ni Shushu. Pati ikaw noon at ikaw pa sa future. Lahat ng iyon gusto ni Shushu. Tama ka, Kyuringing. Pati si Xiaoyu, alam kung paano sundin ang totoong nararamdaman. Paano mo nakalimutan yun? Mama, naghihintay si Chin Shushu sa'yo. Samahan mo ako hanapin siya.
Mama, si Chinshushu naghihintay sa'yo sa loob. Mama, kaya mo yan. Tito Jin, ready na po ba lahat? Huwag kang mag-alala, ginamit ko na lahat ng koneksyon at resources ng Shuanglong Group. In-invite ko na ang lagpas 30 media outlets para i-cover ng live ang pagkikita ni na Qzong at Kinzong. Galing mo, Tito. Dahil sa inyo, todo effort si baby niyo, ha? Huwag niyo akong bibiguin, ha? Chinzong, huwag kayong mag-alala. Sabi ni Xiaoyu, dadalhin niya si Miss Kiyo dito. Siguradong darating si Miss Kiyo. Huwag na kayong masyadong mag-alala. Ay, ikaw talaga, ang dami mong sinasabi. Ying Ying, hintayin mo ako. Pagkalipas ng 3 taon, siguradong babalik ako. Sa hasyenda kung saan namumulaklak ang mga tulip. Doon, kaya bumalik ka ng maaga ha. Kung hindi, baka matanda na ako pagbalik mo. Huwag mo akong pasimulan ng pakyot na tingin. Pakiusap, dumaan ka sa likuran. Ay, Tito, pwede na tayong magsimula. Sige. Hoy, handa na ba lahat? Huwag niyong palampasin ang kahit anong detalye. Kailangan makuha ang lahat ng detalye ng pagkikita ni na Qzong at Chinzong. I-record niyo lahat. Sige, simulan na. Ying Ying. Alam ko na talaga na darating ka. Mga babies, ngayon dadalhin ko kayo sa pinakamainit na balita. Tingnan ninyo sa kabila kung sino ang nandun. Tama, sila nga ang usap-usapan ngayon tungkol sa love scandal. Hello sa lahat, ito ang Hicheng News TV. Ako si reporter Xiao Mao. Ngayon, ikukwento ko ang mga bagyong balita na pinaka-inaabangan ninyong lahat. Kamusta? Okay ba? Ayos di ba? Ang ganda. Hindi mo pa rin nalilimutan ang pinangako natin. 6 na taon na ang nakalipas. Sinabi ko noon sa'yo. Nagagawa ako ng tulip manor para sa'yo. Sa pinakamagandang panahon ng pamumulaklak ng mga tulip, doon ako magpo-propose sa'yo. Pasensya ka na. Huli akong dumating. Hindi ka huli, hindi pa huli. Kasalanan ko naman. Pagkatapos kong makipaghiwalay, lagi na akong nawala ng tiwala sa sarili. Ayoko talaga makita mo yung mahina kong side. Ying Ying, hindi ko na iniintindi yon. Pero, ang sakit talaga. Hindi ka naman nagbago. Ikaw pa rin yung pinaka-perpekto sa lahat. Nasaan siya? Hindi ko nakalimutan ang pinanggako natin. Handa ka bang pakasalan ako? Handa ka bang pakasalan ako? Ako, Ay, ano bang nangyari? Si Qzong, anong meron? Relax ka lang. naman lahat. Luming kuya. Pwede mo ba akong tulungan isuot to? Mga babies, narinig nyo ba? Si Qiu Yingying at Qin Luming pala ay magkaibigan simula bata pa. At sila ay nagkasundo na. Ang ganda talaga ng CP na to. Grabe, nakakaloka. Biglang nagkaroon ng mabigat na twist. Ang totoo, hindi si Qiu Yingying ang nangaliwa sa kasal, kundi ang ex-husband niya si Zhou. Simula ngayon, gusto ko ng sarili kong design ng sing-sing. Pagpakasal ko sa lalaking mahal ko.
Grabe ang hirap ng pinagdadaanan nila. Sa wakas, nagsama na sila. Huwag ka nang malungkot, sila magkasama na ulit. Babies, sabay natin silang batiin. Wow. Mga cheater. Saan ka pupunta? Ngayon, hindi lang naka-freeze ang kumpanyang mo, wala na ring laman ang bank account mo. Itong bahay na to, hindi ko alam kung kailan pa kukunin ng bangko. Kung hindi ko dalhin si Shu ngayon, mananatili kami dito na parang pulubi kasama ka. Suksu, ayaw mo na talaga sa tatay mo. Shushu, tara na. Please naman, lahat ng ito kasalanan mo. Sinasadya mong itulak kami sa kapahamakan. Mama, sobra ka na sa pag-aayos buong umaga. Sapat na yung ganda mo. Xiaoyu, si Kintito paalis na para sunduin tayo sa photoshoot ng wedding. Tingnan mo nga si Mama kung kailangan pa siyang baguhin sa damit o mukha. Ang babae kapag in love, nakakabaliw talaga. Zouyu, ikaw. Anong balak mo? Anong balak mo? Anong gagawin mo? Malaki at maliit. Dahil sa'yo, nawalan ako ng pamilya. Ngayon, isasama ko kayong lahat sa impyerno. Jiao, Ikaw talagang masama. Sigurado si polis dito, ipapakulong ka. Sige, hulihin na ako. Hindi nila kailangan gawin. Kayo na lang ang isasama ko sa libingan ko. sandali. Zouyu, ang away natin ay sa atin lang. Walang kinalaman si Xiaoyu. Please, pakawalan mo na si Xiaoyu. Pakawalan siya. Pwede, basta lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Mama, wag. CJ, Luluhod ako, Mama, wag mo gawin. hahaha, pwede mo nang pakawalan si Xiaoyu, Mama. Ano nangyari? Shinzong, salamat at dumating ka. Kanina, Si Joyu, may dalang galon ng gasolina at sumugod sa opisina ni Kyuzong. Nakalak pa ang pinto ng opisina. Tinawag na namin, walang sumasagot sa loob. Ano? Mama! Lelan, Kyuyinging, natapat ka rin sa karma mo. Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Yenan, hindi ka tumutupad sa usapan. Kaya ako nawalan ng pamilya. Gusto mo pa akong kalimutan. Impossible. Si Xiaoyu anak mo, di ba? Huwag niyo akong bulahin sa drama ng mag-ina. Mama, kahit anong mangyari sa buhay na to, palaging poprotektahan ka ni Xiaoyu. Tama na. Ying, okay lang ba si Xiaoyu? Nakakainis talaga. Diyos ko. Aaminin ko na ang kasalanan ko. Wala na akong balak ulitin yon. Ikaw. Nasaktan ka ba? Wala to, gasgas lang yan. Xiaoyu. Walang problema, basta nandyan si Chin Tito. Hindi na kayo papahirapan ng kahit sinong masama. Shinzong. Anong gagawin kay Joyu? Chief Deputy. Hayaan mo nang sa kulungan siya tumanda. Sige, Nint-sir, alis na tayo Nint-sir. Talagang maliit lang tong sugat ko. Hindi ko na kailangan magpahinga sa kama.
Baka may lason pa yung hiwa. Kapag hindi na asikaso ng maayos, madaling magka-infection. Makinig ka na lang. Pagdating ng doktor, sabay na nating pa-check yan ng maayos. Tama, pakiusap tito, makinig ka naman. Sige. Hindi makikinig. May dumi ba sa mukha ko? Salamat dahil niligtas mo kami na walang pag-aalinlangan. Nilagyan ko ng singsing sa daliri mo. Akin ka na. Kung may manakit sa'yo, kahit anong mangyari, ipagtatanggol kita. Sabi, pakinggan mo. Tito, ipagtanggol mo rin ako ha. Siyempre, ipagtatanggol ko si Xiaoyo. Pero dapat yata palitan mo na tawag mo sa akin Xiaoyo. Gwapo kong tatay. Yan ang tama. Sino nagturo sa'yo niyan, Dihen?